Hello guys, welcome back. It's me again, Chip Miloy. So ngayon guys, meron tayong bagong isi-share sa inyo. Ito ay tungkol sa paglinis ng main engine air cooler. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung procedure kung paano maglinis. And then titingnan natin guys kung anong kondisyon ng sink anode na nandun sa loob ng air cooler. Tingnan natin yung kondisyon ng tubes. Actually guys, ang frequency na paglinis ng air cooler is every 6 months. Based doon sa maker sa instruction manual. So ngayon guys, kasi 6 months na yung air cooler natin, so kailangan natin maglinis. And then, tingnan din natin yung kondisyon ng sink anode. Kasi guys, ang pinaka-vital na parts dito sa air cooler is yung sink anode. Yan ang pinaka-importante guys na kailangan laging maganda yung kondisyon ng sink anode natin. And then kung makita natin guys na hindi na siya pwede or below 50% na siya guys, so kailangan natin magpalit ng sink anode. Kasi ang purpose nitong sink anode dito sa air cooler natin guys, bakit kailangan natin laging iti-check up yung kondisyon ng anode? Kasi itong anode guys, natutunaw ito doon sa daloy ng seawater. So ngayon yung residue nito guys, ito yung magkukuting doon sa tubes natin. Bakit kinukuting yung tubes natin guys? Is to prevent the marine growth na mag-accumulate doon sa tubes natin. At the same time doon sa cover natin guys. So hindi basta-basta makakadikit yung marine growth. Tawag natin dyan is mga sisi. Kung makakalusot siya doon sa MGPS natin, makakapasok dito sa air cooler natin, din doon sa mga seawater pipes natin. So, ito guys yung trabaho ng sink anode natin, is to coat lahat ng surface ng tubes natin doon sa seawater pipes natin. Mayroon siyang putik-putik yan guys, yung ano niya, yung residue, parang putik-putik. So, yan yung purpose niyan guys, na dapat laging may sink anode yung mga cooler natin. Para kung makalusot man yung mga marine growth doon sa MGPS natin, hindi siya mag-accumulate dito sa loob ng air cooler natin, which cause na magkakaroon ng plug up. Kasi kung mabubuhay yung marine growth na yun guys, yung mga sisi na yun guys, din doon mag-accumulate sa air cooler natin guys. So, magkakaroon ng restriction yung cooling efficiency natin guys. So, hindi siya makapagpalamig ng maayos dahil mayroon ng mga barado or may mga restriction na dahil doon sa marine growth na nag-accumulate doon sa loob. So, ngayon guys, titingnan natin yung kondisyon ng sink anode natin. Bubuksan natin yung cover ng air cooler. Tingnan natin yung kondisyon ng tubes natin. At the same time, lilinisin natin yung tubes guys. Yung tubes na yan guys, sa nakikita natin mamaya, pagka ipakita ko sa inyo, may mga putik yan guys. Yan yung coating ng sink anode. Yan yung mga residue ng sink anode na nandun sa tubes natin. So, kailangan linisan natin yan guys, no? Sundutin natin yung brush para mapalitan naman ng bagong residue na galing din doon sa bagong sink anode. So ngayon guys, puntahan natin doon. Paglilinis tayo ng air cooler, seawater side. Kasi ang nililinis natin dito guys is seawater side. Sa air side guys, ang paglinis noon is chemical cleaning. So ngayon guys, ang lilinisan muna natin is yung air side. Kasi paso na siya sa 6 months na maintenance niya. So, unahin natin yung seawater side. So, samahan nyo ako guys. Punta tayo dun sa engine room. At maglilinis tayo ng main engine air cooler.